despite do sa appeal ng presidente, tinuloy natin kasi malinaw sa atin na ating loyalty ay hindi naman sa Malacanang. Ang loyalty natin ay sa taong bayan. At yung taong bayan nagdidemand na accountability kay Sara Duterte. At saka tandaan natin, si Sara Duterte sa iba't ibang mekanismo na accountability, ini-evade talaga niya. Ito nga, di ba, kahit yung NBI hindi niya pupuntahan. So, she brought this upon herself. Kung hindi siya haharap, dalhin natin sa impeachment para doon siya ma-hold accountable. Pero given, sir, na naglabas ng statement na ganun si President Marcos last week, meron ba kayong numero ngayon sa Kongreso para suportahan yung pagdire-diretso ng impeachment complaint? Because I understand marami rin kaalyado si Presidente dyan. Napakahalaga ng suporta ng mga kasama natin sa Kongreso for this impeachment complaint to prosper. Lalo na kailangan natin at least 1/3 sa simula ngayon, no? Para bumilis yung proseso. Okay naman later on pag dumating ang boto sa plenaryo. Tingin ko parang the House in the last 2 years, nakita naman natin kung paano niya ine-exercise yung kanyang functions as an institution. At with the strength of this impeachment complaint, I believe that our colleagues here in the House will support this. So even with that statement from the President, the House will exercise its duty to hear the impeachment. Okay. Kung para lang doon sa mga ordinaryong nanonood, kasi kabilang na kami, no? Para lang mas maintindihan po namin yung proseso. Medyo matagal na kasi yung last na impeachment na nangyari kay Renato Corona pa no? So, paano nga po ba ulit yung mangyayari? Pagkahain ngayon ng impeachment, may sinasabi po kayo kanina na maghihintay ng 10 days. Ano yung mga aantabayanan po namin sa mga susunod na araw? Ayan, kasi merong malinaw na probisyon yung ating konstitusyon tungkol sa paano itataka lang isang impeachment complaint. Kasama dyan yung pag-refer sa kanya sa Committee on Justice para i-determine yung form at yung sufficiency in form at sufficiency in substance. Pagkatapos nun, pumunta siya na plenaryo para magbotohan. So ito ba ay ating itatransmit sa Senado? At kapag nagbotohan na sa plenaryo, dire-diretso na yan sa Senado. So inuulit ko, available pa rin yung option na eventually, should the House be consolidated in this impeachment complaint, yung mas mabilis na ruta kapag inendorso ito ng 105 sa mga kasama natin dito sa mababang kapulungan.